Bibigyan ko kayo ng idea mga idol kung bakit humihina yung ikot ng washing machine natin. Ito yung mga pyesa na nagiging dahilan kung bakit humihina nga yung ikot ng washing machine natin. So unang-una dyan mga idol, itong capacitor. So sa katagalan kasi ng paggamit, humihina na itong yung mga capacitor natin. So paano ba siya papalitan? So meron siyang dalawang wire dito mga idol. Yan. Gugupitin nyo lang siya. Tapos yung bagong ipapalit nyo na capacitor, idudukton nyo lang dito sa may pinagputulan nyo. Huwag kayong matakot magpalit niya mga idol dahil wala yung polarity. Ibig sabihin kahit magkabaliktad yung pagkabit nyo ay wala magiging problema. Pero siguraduhin nyo na yung saksakan ay nakahugot para hindi kayo makuryente kapag nag-ice-ice na kayo dito sa loob. Tapos kapag bibili kayo ng capacitor mga idol, dadalhin nyo tong sample kasi may mga value to. 12 UF, 11 UF, 10 UF, 9 UF. So kailangan nyo siyang dalahin yung luma sa pagbibilan nyo para maibigay sa inyo yung tamang capacitor. Tapos yung belt. Yan, itong belt na to. Isa rin to sa dahilan kung bakit humihina yung ikot ng washing machine. So kapag maluwag na yung belt, humihina na yung ikot, hindi niya na nakukuha yung tamang performance kahit na bago yung capacitor pero maluwag na yung belt, hindi pa rin siya iikot ng ng malakas. So paano ba siya papalitan? So ito, ganito lang tanggalin yung belt. Hihilahin nyo lang siya pababa. Yan, pababa lang siya mga idol. Hilahin nyo lang pababa. Yan. Tapos yan, lusot nyo siya dito. So yun, ito dadalhin nyo rin to syempre. Kailangan pag bibili kayo ng bagong belt, dadalhin nyo kasi may mga number to. May mga sizes to. Lahat ng mga washing machine may mga iba-iba yung size ng belt. Ayan katulad niyan, ayan A585E. So yan sila bumabase. So kaya kailangan dadalhin nyo yung sample. Tapos after nyo siya palitan ng capacitor sa belt, tapos mahina pa rin, ito na yung pinakamasakit na parte mga idol. Kapag nasira na yung pinakamotor. Kasi itong motor mga idol may kamahalan to. Yan, kapag nasira to, aabot to ng mga 1,000 plus. Tapos yung labor pa, di ba? So medyo masakit yung mga idol. Lalo na kapag wala ka pang budget. So bakit nga ba nasisira yung motor ng washing machine? So nasisira yung motor ng washing machine kapag nagkaroon na ng problema yung gearbox. So kapag nagkaroon na ng tulo to, yan, kailangan kasi wala siyang tutulo na tubig. Kapag nagkaroon siya ng tulo dito na tumutulo na yung tubig, tapos umiikot na siya, tumatalsik dito sa motor. Kapag tumalsik sa motor, siyempre papasok dito, mababasa yung coil. So masisira, doon na nagsisimula na masira yung motor. So bawal kasi mabasa yung yung pinakamotor ng washing machine. Kapag nababasa to at pinasok yung loob, yon, masisira na yon mga idol. Tapos nagkakaroon na siya ng ground. Kung mapapansin nyo, nagkakaroon na ng ground to yung washing machine. So kailangan check nyo rin to minsan kung may tumutulo na tubig. So kailangan kasi walang tutulo na tubig dito. So yun yung mga dahilan mga idol kung bakit humihina yung ikot ng washing machine. Capacitor, belt, saka yung pinakahuli ay yung motor ng washing machine. So ito mga idol, kung ang sira lang naman ay yung capacitor at yung belt, kayang-kaya nyo yung gawin. So kapag yung capacitor dito, siyempre gugupitin nyo lang dito, tapos yung idudukto nyo lang yung bagong capacitor. Kahit magkabaliktad okay lang, pero siyempre lalagyan nyo siya ng electrical tape. Yan, lalagyan siya electrical tape. Tapos yun, okay na, nakapagpalit ka na ng capacitor. Tapos yung belt, tinuruan ko na kayo kung paano tanggalin. So ganun lang, tapos kakabit nyo ganito. Dito kayo magsisimula. Yan, dito. Yan. Kakabit nyo dyan. Yan. Tapos dito. Yan. Tapos iikot nyo siya pakaliwa. Yun. Okay na. Ganun lang kasimple mga idol. So hanggang dito na yung video natin. At sana nakatulong itong simpleng video sa inyo mga idols. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan mga idol, please subscribe naman ng channel natin. Maraming salamat sa suporta.